Paano binawian ng buhay ang mga presidente ng USA? Sa mata ng mundo, makapangyarihan sila, may mga militar, may impluensya, may kasaysayang binabago. Pero kapag dumating ang huling oras, pare-pareho rin ang hinaharap ng bawat presidente ng Estados Unidos. Hindi ito kwento ng eleksyon o tagumpay. Ito ay kwento ng kung paano sila namatay. Paano nga ba namatay ang presidente ng Amerika? Marami ba sa kanila ang pinatay? Namatay sa katandaan? Nagkasakit dahil lamang sa maruming tubig? At isipin mo, bago tuluyang tumigil ang kanilang paghinga, ano kaya ang mga salitang huling sinabi ng isang presidente? George Washington. Si George Washington ang pinakaunang presidente ng United States. Bigla siyang nagkasakit noong 1799. Ayon sa mga doktor, posibleng epiglottitis ang sakit niya, isang throat infection. Noong panahon ni Washington, iba pa ang gamot. Sinubukan siyang gamutin sa paraan na uso noon, ang bloodletting. Kinuhanan siya ng dugo para raw gumaan ang katawan. Paulit-ulit itong ginawa hanggang sa umabot sa halos 80 ounces ng dugo ang nawala sa kanya. Kaya imbes na gumaling, lalo siyang nanghina. Sa huli, kalmado pa rin si Washington. Sinabi niya sa doktor, "I die hard, but I'm not afraid to go." At bago siya tuluyang pumanaw noong December 14, 1799, simple lang ang huling salita niya, "'Tis well." O, "It is well." Okay na. Thomas Jefferson and John Adams. July 4, 1826, eksaktong 50th anniversary ng Declaration of Independence, araw ng kasarinlan ng Amerika. Habang nagdiriwang ang bansa, dalawa sa pinakamahalagang tao sa kasaysayan nito ay nasa huling oras ng kanilang buhay. Si Thomas Jefferson, ang ikatlong presidente at pangunahing sumulat ng Declaration, ay matagal nang may sakit. Pinagsabay-sabay na problema ang dinaranas niya, matinding pagdudumi, pneumonia at impeksyon sa kidneys. Nang alokin pa siya ng doktor ng tulong, mahina pero malinaw ang sagot niya, "No, doctor, nothing more." At doon nagtapos ang buhay niya. Sa kabilang banda, si John Adams, ang ikalawang presidente, ay pumanaw rin sa parehong araw lang. Hindi niya alam na nauna na si Jefferson. Sabi sa mga kwento, ang huli niyang sinabi ay, "Thomas Jefferson survives." Iniisip pa rin niya ang kaibigan at dating ka-rival hanggang sa huling sandali. James Madison. Si James Madison ang ikaapat na presidente ng US at tinaguriang Father of the Constitution. Ay dumating sa huling yugto ng kanyang buhay noong summer 1836. Mahina na ang kanyang katawan at malinaw sa mga doktor na ang puso niya ay unti-unting bumibigay. Mayroon siyang congestive heart failure. Habang nakahiga sa kama, kinausap siya ng mga taong malalapit sa kanya. Nang may magtanong sa kanya, kalmado niyang sinabi, "Nothing more than a change of mind, my dear. I always talk better lying down." June 28, 1836, pumanaw si Madison. James Monroe. Si James Monroe, ang ikalimang presidente, ay may kakaibang koneksyon sa July 4th. Matagal na siyang may problema sa kalusugan. Ang puso niya ay mahina na at may komplikasyon pa mula sa tuberculosis na noon ay wala pang lunas. Noong July 4, 1831, sa mismong araw ng kalayaan ng Amerika, tuluyan siyang pumanaw. Pero bago iyon, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Hindi na niya muling nakita ang kaibigan at kapwa dating presidente na si James Madison. Ayon sa mga tala noong panahon ng kanyang sakit at sa liham niya kay Madison ilang buwan bago mamatay, sinabi niya, "I regret that I should leave this world without again beholding him." John Quincy Adams. Ang kwento ni John Quincy Adams, ang ika-6 na presidente, ay literal na nagtapos sa loob ng gobyerno. February 21, 1848. Kahit matanda na at mahina ang katawan, naroon pa rin siya sa House of Representatives. Ginagampanan ng tungkulin niya bilang kongresista. Habang bumuboto, bigla siyang inatake ng stroke at bumagsak sa mismong sahig ng kamara. Buhay pa siya ng buhatin at dalhin sa isang silid sa loob ng Kapitol. Doon, bahagya siyang nagkamalay at nasabi ang mga salitang, "This is the last of earth. I am content." Makalipas ang 2 araw, noong February 23, 1848, pumanaw siya. Andrew Jackson. Si Andrew Jackson ay kilala bilang matigas ang ulo at tila ba
may immunity kay kamatayan. Nakaligtas siya sa assassination attempt, nakipag-duel pa at nabuhay sa panahon na halos araw-araw may banta sa buhay niya. Pero sa bandang huli, ang katawan niya pala ang mismong susuko. Matagal siyang may tuberculosis, may seryosong problema sa puso at may dropsy, kondisyon kung saan naiipon ng tubig sa katawan. Habang nasa huling sandali niya, hindi galit o tapang ang lumabas, kundi lambing. Nakaharap sa mga taong mahal niya, sinabi niya, "Do not cry. Be good, children, and we shall all meet in heaven." June 8, 1845, ang kanyang pagpanaw. Martin Van Buren. Si Martin Van Buren, sa katandaan niya, pinahirapan siya ng asthma at problema sa puso. Habang humihina ang katawan, malinaw pa rin ang kanyang pag-iisip. Isa sa mga huling salitang iniugnay sa kanya ay, "There is but one reliance." Malinaw ang ibig sabihin. Ang huling sandigan niya ay ang pananampalataya sa Diyos. Pumanaw siya noong July 24, 1862. William Henry Harrison. Si William Henry Harrison ang presidente na halos hindi pa nakakaupo pero agad na naging legend. 31 days lang ang itinagal niya sa pwesto, ang pinakamaikling termino sa kasaysayan ng US. Madalas sinasabing namatay siya dahil sa pneumonia matapos magtalumpati ng halos 2 oras sa malamig na panahon ng walang coat. Pero ayon sa bagong research, ang mas malamang na pumatay sa kanya ay typhoid fever o septic shock na galing sa kontaminadong tubig sa White House. Noon, ang sewage system ay malapit sa pinagkukunan ng inuming tubig. Unti-unting nilason ng bacteria ang katawan niya hanggang bumigay ang sistema nito noong April 4, 1841. John Tyler. Noong sumiklab ang Civil War ng Amerika, si John Tyler, ang ika-10 na presidente ng US, ay sumuporta sa konfederasyon. Kaya mas maraming kritiko ang tingin sa kanya sa kasaysayan. Noong January 1862, habang nasa Richmond, Virginia, bigla siyang inatake ng malubhang stroke. Nanlumo ang katawan niya, nahirapang magsalita at halos hindi na makagalaw. Ayon sa ilang salaysay, habang kinakausap ang mga kasama niya, ang huli raw niyang nasabi ay, "Agreed, John." Tanda ng pagsang-ayon. Tapos na ang lahat ng argumento. Tapos na ang laban. Pero may nagsabing haka-haka lamang ang mga linyang ito. Ang tiyak, pumanaw si John Tyler noong January 18, 1862 dahil sa komplikasyon ng isang severe stroke. James Polk. Si James Polk ay umalis sa pagkapangulo na literal na pagod. Pagkatapos ng termino niya, nag-tour siya partikular na sa New Orleans at doon nakakuha ng cholera, isang nakamamatay na sakit noong panahong wala pang malinis na tubig at modernong gamot. Mabilis na nanghina ang katawan niya. Sa tabi ng asawa niyang si Sarah, malinaw at emosyonal ang huli niyang sinabi, "I love you, Sarah, for all eternity." Ilang sandali pa, tinapos ng cholera ang buhay ng presidente, June 15, 1849. Zachary Taylor. Si Zachary Taylor ay biglang nagkasakit matapos ang isang napakainit na araw noong July 1850. Ayon sa reports, kumain siya ng cherries at uminom ng malamig na gatas habang sobrang mainit ang panahon. Pagkatapos noon, inatake siya ng matinding pananakit ng tiyan at pagdudumi. Maraming historians ang naniniwalang namatay siya dahil sa acute gastroenteritis. Sinabi niya bago pumanaw, "I'm about to die. I expect the summons soon. I've tried to discharge my duties faithfully. I regret nothing." Millard Fillmore. Tahimik ang huling mga oras ni Millard Fillmore. Siya ay tinamaan ng stroke at unti-unting humina ang katawan. Sa gitna ng paghihintay, may nag-alok sa kanya ng kaunting sabaw, simpleng pagkain para sa isang taong halos wala ng lakas. Matapos itong tikman, sinabi niya, "The nourishment is palatable." O ang ibig sabihin, masarap. O okay nang kainin. May mga nagsabing ito ay haka-haka lang at hindi ang tunay na mga huling salita ni Fillmore bago tuluyang tumigil ang kanyang katawan noong March 8, 1874. Kung ano man ang totoong niyang sinabi, marahil mga doktor na lang ang nakakaalam. Franklin Pierce. Ang buhay ni Franklin Pierce pagkatapos ng kanyang pagkapangulo ay bumagsak ng husto. Ang pinakamasakit na nangyari sa kanya
ay ang pagkamatay ng kanyang anak sa isang aksidente sa tren, isang trahedyang nasaksihan pa ng mag-asawa. Mula noon, tuluyan siyang nalugmok. Namatay siya noong October 8, 1869 dahil sa cirrhosis of the liver, isang sakit na madalas iniuugnay sa matagal na pag-inom ng alak. Siya ay nag-iisa ng pumanaw at ayon sa mga record, wala siyang naitalang last words. James Buchanan. Si James Buchanan ay nagkasakit ng respiratory infection sa huling bahagi ng kanyang buhay. May mga historian na iniuugnay ang kanyang karamdaman sa tinatawag na National Hotel Disease, isang misteryosong outbreak noong 1850s na nakaapekto sa maraming bisita sa isang hotel sa Washington, kabilang ang mga politiko. Habang humihina ang kanyang paghinga, nagdasal siya. Ang huli niyang mga salitang naitala ay, "O Lord God Almighty, as God wilt." Pumanaw siya June 1, 1868. Abraham Lincoln. Ang kamatayan ni Abraham Lincoln ay isa sa pinakakilala sa kasaysayan. Noong April 14, 1865, binaril siya ni John Wilkes Booth sa Ford's Theater habang nanonood ng play kasama ang kanyang asawa na si Mary Todd Lincoln. Bago ang trahedya, habang magkahawak ang kanilang mga kamay, may nagsabi na baka mapansin sila ng iba. Tahimik na sumagot si Lincoln, "She won't think anything about it." Ilang sandali pa lang ang lumipas, tumama na ang bala sa ulo ng Pangulo. Andrew Johnson. Sa huling yugto ng buhay ni Andrew Johnson, 2 stroke ang tumama sa kanya at naparalisado ang kanang bahagi ng kanyang katawan. Kahit malinaw na seryoso ang kalagayan niya, matigas pa rin ang loob ng dating presidente. Ayon sa mga reports, sinabi niya, "My right side is paralyzed. I need no doctor. I can overcome my own troubles." Isang personalidad na kilala sa pagiging stubborn hanggang sa huli. Pumanaw siya noong July 31, 1875. Ulysses S. Grant. Si Ulysses S. Grant, bayani ng Civil War at ika-18 na Pangulo, ay hinarap ang throat cancer na ayon sa mga historian ay dahil daw sa kanyang labis na paninigarilyo. Halos hindi na siya makapagsalita sa mga huling buwan, pero hindi siya tumigil sa pagsusulat. Habang unti-unting nauubos ang lakas niya, tinapos niya ang kanyang memoirs, isang librong isinulat para masigurong may maiiwan siyang kabuhayan sa pamilya. Sa huling sandali, sobrang hina na ng boses niya dahil sa cancer at matinding pananakit ng lalamunan, sobrang tuyot ang kanyang bibig at halos hindi na siya makalunok. Kaya ayon sa mga saksi, ang huli niyang nasabi ay isang simpleng request, "Water." Noong July 23, 1885. Rutherford B. Hayes. Si Rutherford B. Hayes ay namatay dahil sa heart failure noong January 17, 1893, matapos ang mahabang buhay kasama ang asawa niyang si Lucy na nauna nang pumanaw. Ang huli niyang sinabi ay, "I know that I'm going where Lucy is." James Garfield. Ang kamatayan ni James Garfield ay isa sa pinakamasakit sa kasaysayan ng mga presidente. Siya ay binaril pero hindi agad namatay. Sa loob ng ilang buwan, nabuhay siya sa matinding sakit habang ang sugat niya ay naimpeksyon at lalong lumala dahil sa medical malpractice. Mga doktor na paulit-ulit sinusundot ang sugat gamit ang maruruming kamay at instruments dahil hindi pa uso noon ang antiseptic methods. Habang halos hindi na niya matiis ang sakit, humingi siya ng tulong. Ayon sa records, ang huli niyang sinabi ay, "Swaim, can't you stop the pain?" Pumanaw siya September 19, 1881. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.